Lisa, this is utter defiance. Kung nasa harap lang kita, Lisa Marcos, sinampal na kita back to back. Magtataka ka, bakit gantong kalalim ang galit? So ito na nga mga kutsero, no? Si Glenn Chong, finally, ay hinabla na ng disbarment case. At syempre, mga kutsero, ang pakulo ng mga DDS, si Lisa daw talaga yan. Si FL Lisa talaga yan. O gumamit lang ng dummy yung nagpapadisbar kay Glenn Chong. Okay, puntahan natin yung balita. Doon muna tayo sa balita, mga. Yan. Lawyer faces disbarment complaint over slap remark versus First Lady Lisa Marcos. A disbarment complaint has been filed against a lawyer who dared First Lady Lisa Marcos to face him so he could slap her. Ibang level talaga, no? Agree ba kayo sa akin, mga Kojero, na kapag talaga ikaw ay umabot sa level ng pagka-DDS na ganito, or kapag supporter ka ni Digong, nawawalan ka ng moral compass. Tatlong nawawala sa iyo pag sumusuporta ka sa Duterte. Common sense, logic, at moral. Tulad ni Atty. Glenn Chong. Kung sa sitwasyon na to, dalawang sibilyan, alam niyo mga kutsero, si FL, kahit siya ay First Lady, hindi naman siya appointed sa gobyerno. Maituturing pa rin natin siyang sibilyan. Nagkataon lang na yung asawa niya ay politiko. Si Glenn Chong, mga kutsero, sibilyan din yan. Hindi naman siya elected. Dati, elected siya, elected congressman. Pero hindi na siya elected. So, sibilyan siya. Hindi rin naman siya appointed. So, sibilyan din siya. Para sa dalawang sibilyan, ang weird na pinupolitika ka. Hindi normal yun na ikaw ay pupolitikahin sa iyong pagiging kapag ikaw ay sibilyan. Kasi wala naman tayo sa mundo yun. Wala naman tayo sa mundo ng politika. Kumbaga tayo, outsiders lang tayo looking in. Si Glenn Chong at si FL, nagkataon lang na yung kanilang mga interest ay nasa politika. Yung interest si FL ay yung asawa niya. Tapos si Glenn Chong, interest niya makabalik sa politika. Yun ang interest niya. Sa sobrang panggigigil ni Glenn Chong na makabalik ng politika, kung anong-anong antics ang kanyang ginagawa. Panoorin natin kung kailan niya sinabi yan. Ito yung pagkakataon na yun. Sa laban kasama ang bayan yan, yung rally sa Liwasang Bonifacio. Yung pinuntahan ni Sara Duterte, si Sara Duterte, ayan. Last December yan. Doon nagsalita si Glenn Chong ng Sampalan. Doon siya nagkomento ng Sampalan. Panoorin natin. Kaya nga mga kababayan, uulitin ko. Yun. Lisa, this is utter defiance. Kung nasa harap lang kita, Lisa Marcos, sinampal na kita back to back. Wala kang hiya! Wala kang hiya! Wala kang hiya! Ayun yun. Yun yung ganap noon. Magtataka ka, bakit gantong kalalim ang galit ng mga dati na nang sumuporta kay PBBM noong eleksyon. Anyway, ito na nga, pinaliwanag ni Glenn Chong kung bakit masama ang loob niya. Buti na lang may translation sa ilalim. Pakinggan natin. Nakadungog mo di atong taong ning singgit dito sa Liwasang Bonifacio nga kung anaalam si Lisa Marcos sa akong atubangan na ako na nang gilaparo wala og tuo. Nakadungog mo to? Ako to. Yung linya na yan, mga Kojero, yung linya na yan, yung narinig nyo ba yung taong singkit na nagsasalita sa Liwasang Bonifacio? Yung nagsabing sasampalin si Lisa Marcos ang kaliwaan? Ako yun. Paulit-ulit sa lahat ng maisog, mga Kojero, yun ang kanyang intro. Parang yan ang kanyang claim to fame. Proud siya dun, guys. Legit. Proud siya dun. Ako to. Ipakita na ko sa inyo ha nga maisog ang mga bisdak. Ang mga Bisaya. Okay. Nga naman yun nga gusto mo yun akong laparuhon si Lisa Marcos. Dili. Kung ang karabaw ang national animal o ang sangpagita ang national flower, si Lisa Marcos ang national problem. Mao nang gusto yun ako laparuhon. So, pagsugod ta, nga namang si Lisa Marcos man ang national problem, mga kaigsunan, ako ang numero 1 kontra ni Smartmatic. 14 katuig gilaban nako ang atong nasod nga wa mo kahila
kanako wa mo kay bao nga naay Glenchong sige bato kang Smartmatic para malimpyo ang atong piniliay o makapili tag mga hapsay nga mamumuno para kanato o mabag-o manunta ang dagan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. 14 katuig Okay. nawagtang si Smartmatic Kalois Ginoo, nawagtang na disqualify, pero una natangtang si Smartmatic sa ako pakigingon, unong ko katuig nga nagsilbi, nagtrabaho, nagboluntaryo nining duha ka mag-asawang Marcos, si Lisa o si Bobong Marcos. Unong katuig nga walay bayad bisag piso, bisag unsang oras sa taugon ko, Glenn Buhatan na ning testigo ko sa Senado nga ni atong 2016 459 ka presinto nagtransmit na usa ka adlaw una mag-eleksyon. Upat ka buwan gipatay ang akong personal aide sa mga pulis, gitorture, gipatay ang nintabang nako si President Duterte. Di gyud ko kalimutan na. So hindi ro niya makakalimutan na tinulungan siya ni former President Duterte. Pinaimbestigahan daw sa NBI. O kamusta na yung kaso ng ano niya? Kababata ba? O parang kinakapatid. Tapos sasabihin mo may utang na loob ka kay Rodrigo Duterte. Utang na loob saan? Naibigay ba niya ang hustisya na hinihingi mo? Di naman. So mali yata siya ng pagkakaintindi ng hustisya. Kamusta na yung kaso? Kung may nakasuhan na, o may nakulong na ba dyan? Ilang taon na? Simula niya, 2016 pa daw, sabi niya. O baka ang ibig niya sabihin, yung utang na loob na hinihingi na sinasabi niya, bibigyan siya ng pagkakataon makabalik sa politika. Baka yun. Kasi, pakinggan nyo pa, patapusin natin to. Ang akong nadawat kang Marcos, buwaks patay. Maura. Maura yun. So, siya po'y nag-ingon ako nga ngadto sa headquarters bisag kaduha lang sa usa ka semana. Nya, pila may ko'y bayad nimo? Di ako sa gingnan nga 6 na taon na nga akong nagsilbi sa inyo, wala ka naman binayad kahit piso, ba't ako magpapabayad ngayon? Tapos ingon siya, sige, basta pag nanalo tayo, gagawin kitang Comelec Commissioner, tapos gagawin kitang chairman. Dinalipay ko kay matanggal na ako Smartmatic, malimpyo inyong pinili ay makapili mo saktong ligtong nga leader. Sus, pagka Marso 2022 gibaligya naman ko sa kang Smartmatic. Nag-meeting mi ni Lisa, unya may duha ka buok kauban niya diri ko. Niingon bitaw na siya, guys, I will meet the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys with me. Kumbaga, bye. Mag-meeting ko kang tag-iya sa Smartmatic, kinahanglan ko duha ka technical guys, humanlingi sa ko, gidurop ako. But not you, because they hate you so much. Kay baon akong giputol na akong leo, gibutang na silver platter, gihalay kang Herodes. So, kita ninyo, sa ka-traidor, si Lisa Marcos? Regardless, kung naipag-usap siya kay si Lisa Marcos kay Smartmatic o hindi, kwento niya yun. Pero kung totoo man, nasaan yung dalawang technical people na magpapatotoo nung sinukwento niya? Kasi mukhang mukhang meron siyang kasama. 4 yata sila eh. Kasi kailangan daw niya ng 2 technical people. Tapos kaandon si Glenn Chong. Tapos si F. Elisa Marcos. O di 4 sila. Regardless of the meeting with Smartmatic, nanalo naman si PBBM. Ano sasabihin nila? Dinaya ng Smartmatic yung pagpanalo ni PBBM. Sino ang masisisi? Di si Digong. Bakit si Digong? Siya yung nag-appoint ng Comelec Commissioner eh. Lahat ng mga Comelec Commissioner, yung Comelec Commissioner during that time, if I'm not mistaken, Muslim pa nga yun eh. Muslim yung taga Mindanao pa nga yata yung Comelec Commissioner na yun. Si Digong ang naglagay dun eh. So ibig sabihin, kung nandaya si PBBM, nandaya si Lisa, di nandaya din si Digong. Common sense mga kotsero. Hindi naman hawak ni BBBM ang gobyerno nun. Sinong may hawak sa gobyerno? Si Digong. Common sense na lang mga kotsero. Kung sisisihin ni Glenn Chong si Lisa Marcos na nandaya para sa Smartmatic noong 2022, dapat ang sisihin niya si Digong kung nandaya. Kasi wala sa kapangyarihan ang mga Marcoses noon. Sino ba ang nag-appoint ng Comelec Commissioner? Di ba si Digong? Di ba nung nanalo si Digong, nung dinaya si PBBM noong 2016, sino ang sinisisi nating lahat na nandaya? Si Andres Bautista, di ba? Na midnight appointee rin ni Panot Aquino or ni Noynoy Aquino, sorry. Di ba sinisisi natin
si Andres Bautista na binayaran ng 1 billion pesos ng Smartmatic? Bakit dito, alleged pandaraya ni Lisa Marcos, ang sinisisi natin si Lisa? Bakit hindi yung COMELEC commissioner?